Hello everyone, good evening. Welcome po sa ating channel, Chika Mom Vlogs. Ma'am Shitin po ang inyong kanegosyo idea and of course ang inyong tindera ng Davao City. So Bisaya tayo mga kasari. And of course, ngayong gabi pag-uusapan natin ang mga pagkain dapat itinda natin sa loob ng ating tindahan. So guys, mga kasari, sino ba dyan ang katulad ko na malapit ang tindahan sa isang resort? So, ako ay malapit lang, ilang milya lang ang layo ng tindahan ko sa resort. So, ngayon mga kasari, gusto ko lang itong i-share, gusto kong i-share sa inyo na kailangan meron din tayong tinda nito sa ating tindahan. Although kahit morning, kung maraming tao sa morning, dapat meron tayong tinda nito. Kasi morning at saka gabi or madaling araw. Kasi ito ay hinahanap ng mga nagpupuyat din, yung mga nag-iinuman, at saka yung mga minsan nagdi-date, ayan, hinahanap nila mga pagkain ganyan. Except sa mga dala-dala nilang mga pagkain, naghahanap pa rin yan sila ng mga pika-pika na mostly nakikita natin sa park, sa beach, ayan, kanang yung mga, may mga bit-bit-bit-bit na mga ano. Ayan, yan po ang ating i-share. So, maganda po yan siya na idea mga kasari na meron din tayo sa ating tindahan yan kasi maganda din at saka hinahanap ng customer. So, ano ba yung mga pagkain na ganun? Since ganito, ang concept ng resort dito mga kasari, sa Sinaida Farm Resort, ang concept nila is farm. So, province talaga ang ano. So, since sa fronting niya mga kasari, although hindi ka siya ganun native talaga ang makikita nyo, and then, yung background niya talaga is malalaking puno. Ayan, puno talaga ang nakapalibot sa resort. So, yan mga kasari, province talaga ang kanyang concept. So, ngayon is, kailangan, since yung mga target market nila is yung mga, ang target market kasi ng Sinaida Farm, yung hinahanap nila is yung mga gustong mag-unwind, magbakasyon na gusto yung nature lover. So, yung pagod na sa downtown, yung sa usok, at gusto mag-relax, ito ang hinahanap nila, ang Sinaida Farm Resort. Kasi yan ay nakaka-relax kasi yung ano pa lang ng hangin, yung maririnig mo pag gabi, yung mga gangis ng mga deep, ano ba yung tawag niyan? Basta yung mga, ano ng mga ibon kapag gabi, or yung mga sa, wati ba yan sa Bisaya? Basta yung mga gangis-gangis na yan. So, ano ba yung mga pagkain? Pag-usapan na natin yung pagkain, mga kasari. Excuse me, kuha lang ako tubig. So, unang nasa listahan ko mga kasari, kasi ito din na idea is nag-ano lang sa akin kanina. Kaya sabi ko, bakit hindi ko i-vlog? Kasi nagkausap kami ng may-ari ng resort, yung pinsan ko, sinunod. Ang sabi niya, maganda daw ibenta dito is yung mga nilagang saging. So, ayan, napaisip ako na bakit hindi? Yun na lang ang ating itinda. So, yan mga kasari, ang una sa listahan natin is nilagang saging. Kasi makikita natin itong nilagang saging sa terminal. Ayan, may lukdulok doon. Ayan, may nakapatong sa ulo nila na yung ligo, tapos nagyan ng saging, ganyan. Minsan naman, binibit-bit lang nila. So, yan, maganda na idea. Kasi dito naman sa atin is, napalibutan tayo ng saging kardaba. Ilalaga natin yan. Kung may hinog, mas okay. Kung wala naman, pwede ding hilaw. Kasi yan ang hinahanap ng mga nasa downtown area. Yung mga taong gusto ma-feel yung province, yung simoy ng hangin sa probinsya. So, yan mga kasari. Yung ma-feel talaga nila na nandyan sila sa bukid. So, yan mga kasari. Una is yung saging. Nilagang saging. So, pangalawa mga kasari, idagdag natin yung nilagang itlog. Nilagang itlog, usually makikita natin ito palagi. Lalo na kapag magbabiyahe tayo, minsan sa barko, minsan nasa bus, terminal, minsan nasa beach, balot. Ayan. Kaya kung ang mga kasari, malakas sana ang balot dito. Kaso lang, hindi ko alam kung saan ako kukuha. Wala pa akong supplier sa balot.
Pero maganda talaga na idea ang balot. Kasi minsan, yung mga lasing naghahanap ng balot kapag madaling araw. Magandang idea siya sa akin kasi nag 24/7 ako. So, madaling araw talaga is madaming naghahanap, madaming nagugutom. Minsan talaga, ang pinapakpak na lang nila talaga is yung cup noodles. So, parang yun na lang ang pinakaano ko dito is yung cup noodles. Pero gusto ko sana kung magkaroon ako ng chance na makakuha ng supplier sa balot, magtitinda ako ng balot. And then, next is yung chicharon. Yung chicharon, mga kasari, matagal talagang hinahanap sa akin. Kaso, yun nga, hindi kami kumakain ng baboy. Hindi kami hindi rin ako nagbibenta ng ganyan. So, any na lang na chicharon. Meron naman yung mga macaroni. Basta kung sino yung maganda rin yung idea na yung yung macaroni na yung nasa palengke, tapos kayo na ang magbabalot-balot. Yung mga fish cracker, yan mga kasari, yan ang kasi alam ko na malakas din sa na pampulutan or pika-pika sa loob ng swimming pool. So yan mga kasari, nandyan na yung chicharon, yung macaroni, ayan, nandyan na yan siya, tsaka yung mani mga kasari, excuse me, mabenta talaga yung mani. Kaya nga, yung ganito ko, ayan, ito yung mani na binibenta ko. Pero maganda din yung sanlag, yung may mga tawag niyan. Basta gisanlag, yung may red pa, yung na mani talaga nabibili mo sa palengke. So, maganda din yan siya na idea mga kasari na maglagay ka ng mani. So, pwede mo siya ipak-pak. Yan. At alam ko naman na may tutubuin talaga dyan kasi dati pa nagbebenta na talaga ako ng mga ganyan. So ngayon mga kasari, itong mga nilagay ko is ayan, ibebenta ko pa lang siya mga kasari. So itong nilagang saging, nagtry na ako dito once kaso hindi na ako nakapagbenta pa ulit kasi nga yung saging namin is kinukuha na may kumukuha na. So hindi na kami nakapagpahinog ng saging. So, yan. Meron tayong mga chicharon, yung mga mani, yung mga fish cracker. Yan yung malakas mga kasari sa madaling araw. Although, kahit hindi madaling araw, yung mga umaga, pwede mo siya ibenta. Ibitay mo lang dyan sa sari-sari mo. Ayan, may bibili na yan. And then, next is ice cream. Last. Yung ice cream mga kasari, madalas talaga yan siya hinanap dito. Lalo na kapag tanghaling tapat. Minsan, yung ate ko dyan sa loob ng tinda, dyan sa loob ng resort, nauubos yung ice cream niya. Kasi matagal yung delivery ng ice cream dahil sa layo ng lugar. So, yan mga kasari, minsan kapag nagkaubusan, yung inaano namin is yung milk bar. Yung milk bar mga kasari, yan yung second option ng mga customer na naubusan ng ice cream. So, malakas yan siya sa mga bata. So, yung milk bar naman mga kasari, hindi siya ganun laki yung tubo kasi 2 pesos ka lang per piece. Pero okay na yan siya, at least meron. Pero minsan kasi siya, consumable siya sa kuryente. Kasi instead na ice, mas meron ka kasi malaki ang kita mo sa ice eh. So konti lang yung mo, puhunan, tsaka andyan yung malaki ang kita. So mas prefer ko sana yung ice ang lahat sa freezer. Kaso minsan gusto mo ring i-provide yung mga hinahanap ni customer. Kaya yung yung milk bar, maghahanap yung mga bata. Minsan yung ice cream, maganda talaga siya na idea. Kaso hindi ko pa provide, hindi ko pa siya afford yung maglagay dito ng chiller, yung freezer na provided ng ice cream, yung Selecta, or ang alam ko last na yung ate ko dito na lalagyan nila ng freezer. Pero meron namang ibang supplier ng ice cream na pwede silang maglagay. Kaso, ayan, yung sa ate ko dyan sa loob ng tinda, sa loob ng resort, Ace Ice Cream yata, yan siya. Basta yung first ng ate ko is yung Joy Ice. Kaso malakas kumain ng kuryente, kaya pinull out niya, pinalitan niya ng Selecta. So, ngayon mga kasari, yan yung mga na-share ko sa inyo, na-share ko na mga bagong idea, yung mga pagkaing maganda siya ilagay sa ating tindahan, lalo na kapag malapit yung tindahan. Kahit hindi naman siya malapit or malapit sa resort,
Kung ang community mo naman mga kasari is madaming tao, ayan, mabebenta talaga yan siya, masosold out yan siya. Ang advice ko lang dito mga kasari, kapag nandito ka sa, yung area mo lang is probinsya, and then, bihira lang yung customer kapag may bookings lang, so wag ka nang kukuha or wag ka nang mag-display nang malayo pa yung mga, or walang booking that whole week. Kasi, kukupas yun. So, dapat, magtanong ka na lang din kung madaming booking this week. So, makapag-ready ka ng mga ganung pagkain. So, iyan mga kasari ang ating negosyo idea for today's vlog. So, sa mga hindi pa po nakakilala sa akin at hindi pa nakapag-subscribe, please do subscribe, Chika Mam Vlogs. And then, follow na din po ang aking Facebook page, Chika Mam Vlogs, and Christine Arana sa aking Facebook account. So, thank you so much for watching. Bye-bye. God bless po everyone.